Olvido Lucero, yun, random check took place on April 6. Airport staff member carried her belongings on the way to examiner's area. Airport did not explain to her the purpose of random check. Yes, sir. Unfortunately, sir, we acknowledge na nagkaroon ng communication gap between the one conducting the secondary screening procedures. We failed to, the screener failed to explain why that person undergoes such. It's because it's dictated by the random screening based on the alarm provided by the walkthrough metal detector machine. Why do you call it random? Hindi mo na kailangan mag-random kasi the X-ray itself should be able to determine whether yung bag na dumaan doon sa machine na yun ay merong illegal o pinagbabawal o suspicious na gamit. So, ba't ka pa mag-random? Yes, sir. Yung time na yan, sir, nag-alarm yung tao. May mga kasing, I cannot explain the technical, in technical terms. Dahil may mga tao nito, particles Okay. that might affect, trigger the alarm. That's the primary reason, sir. Okay. So that this passenger was subjected to this ETD procedure. ATD. ETD, sir, explosive detection, trace detection procedure. Kaya nagkaroon. Oh, okay. Yes, Ginagawa sir. sa ibang bansa. Yes, sir. Tapos may machine, tapos Opo. ganun, isuswab-swab yung Yes, sir. gamit, Opo. and then ilalagay dun sa machine para malaman kung may trace ba doon ng Yes, sir. powder, chemicals, what have you, drugs. Tama? Yes, sir. Thank you very much, sir. Yes, So, sir. ganun ang nangyari? Opo, sir. Ganun Okay. po nangyari. Base doon sa social media, parang dinala tayo sa kwarto, hindi ba? Wala pong kwarto doon, sir. Because parang ganito lang po yun, open area po yun. Kasi kailangan visible din sa tao. At saka mga taong ibang pasahero na nandun, actually nakaupo din doon yung ibang security officers like the PNP. Andun din sa malapit doon sa machine, this ETD machine. But she was stopped from videoing. Binibidyoan niya yung procedure and then pinigilan siya. Ba't siya pipigilan? Mag-video, karapatan niya i-video para masiguro na tama yung procedure ng pag-search ng kanyang bagahe. Yes, sir. That incident is really unfortunate, as I've said, that we have to look into why the reason behind bakit ipinagbawal niya mag-video. In the fact that he was the one, she was the one subjected for inspection. But in general, sir, may I express this, that getting a video in this security screening is really, may risk rin, sir. There is a risk. There's a risk? Yes, there's a risk on giving video, getting video on this security screening. What is the risk? Yes, sir. Of someone trying to video the way his or her luggage being inspected? What's the risk? Ito, sir, yung siguro nandun sa isip ng tao na nag-i-screen, na nagmagawa ng ETD procedures. Kasi, sir, Kasi kung wala siyang tinatago, ba't siya matakot na bibidyoan yung procedure na ginagawa niya sa pag-inspect at sa the back of her mind, probably because the lady conducting the ETD is a lady, sir. So what if she's a lady or he's a Yes, sir. gentleman? It doesn't matter. May discrimination pala. Pag lady, wag nag-inspect, wag natin i-videotape. Pag lalaki, okay lang, i-videotape natin, pwede. Hindi naman, sir. Hindi naman. But Paano po? these are the things that we have to consider, sir, in enhancing the passenger experience. Ngayon, Yung sabi which- ko sa mga bing, naintindihan Yes, ko po yun, sir. ginagawa sa ibang bansa yun. But please do not stop the owner of the luggage, From hand-on, videotaping. carry-on luggage, na i-videotape yung proseso. Yes, Wala the akong procedure nakitang itself. illegal doon. Yes, sir. We'll do it. Okay? From Yes, now sir. on. Yes, sir. And then secondly, ang gusto ko na kapag nagbukas kayo ng gamit at dahil nag-red alarm doon sa x-ray, dapat merong pulis na available agad. Huwag bubuksan hanggat wala doon yung pulis na nag-observe. Yes, sir. Sa mga Nandun naman. ABSICOM, kasi train ng ABSICOM niya, Aviation Security Command, train sila sa mga ganong klaseng proseso sa Yes, sir. pag-search. Kasi ang nangyayari, ito yung screening area, yung ABSICOM, kung saan layo pa, ibang building, dapat merong, kung wala man lang office malapit sa screening area, at least merong on duty dyan, hanggat bukas yung airport,
may on duty dyan na taga-ABSICOM, nakaupo lang, palit-palitan silang shift para kung kailangan presence niya, andun agad siya, mag-observe siya to ensure na properly conducted yung searching at kapag may nakita, yung pulis na mismo ang sasalo ng bala o kung ano pa man yung kontrabando. Tama? Yeah. Huwag na yung hanap-hanapin pa, calling the attention of Sargento, Poncio Pilato, come to the screening area. Wala nang ganun-ganun para mapabilis yung proseso. In fairness sa ABSI Group, sir, mayroon sila. Meron Yes, sa sir. screening area mismo. Yes. From the time that there are suspicious prohibited item identified by X-ray operator, their attention is already called by the supervisors. And during the inspection, No, dapat nandun sila sa screening area. nandun Hindi sir. sila kailan patawagan ng cellphone. Meron? Meron po. Meron po. Dito sa Naya, meron. At in other outlying areas nationwide. Wala ako napapansin. Ilang beses ako nagbiyahe. Recently, I went to Cebu. Wala akong na-notice na ABSICOM. Sir, Yung mga taga-OTS nandun, pero wala akong na-notice. yes, sir. Sir, for info, sir, we have 2 personnel stationed there at final Sir, checkpoint, sir. kapupunta ko lang ng Cebu. Wala po ako nakita. Ikaw naman, sir. For NAIA, sir, I can speak, sir, for NAIA, sir. Well, naiyan dinaanan ko. Saan ba ako Yes, sir. dadaan? Alam ba naman ako mag-private But, jet? yes, sir. Anyway, sir, we will... Sir, naiya dinaanan ko papuntang Cebu. Okay? Wala Yes, sir. ako Yes, sir. nakita We will. naka-standby na ABSICOM. yes, sa sir, we will screening make sure area. that, we will post police officers there, sir. You make sure, tapos dapat may signage, nakalagay kunyari area, maski na maliit lang na area, tapos may upuan siya, may desk siya dyan, tapos nakalagay PNP Assistance Desk, para pagandahin mo, para hindi matakot yung mga pasahero. PNP Assistance Desk, na pag may problema, agad-agad, police, kakawin na, halika na rito, wag mo na buksan yung gamit, mag-observe ka. Yun Yes, yun. sir, we will... Dumaan ako sa NAIA, sasabihin mo pa meron. Sabi ko sa'yo, wala. Marunong ka pa sa akin. Akong pasahero. Di ba? So, Yes, sir. Thank you, sir. okay. Pangalawa, Mia, siguro ito, sa baggage handling, dapat imbis maglagay kayo ng advertisement ng DOTR kung gaano kagaling ang DOTR na hindi naman ganun kagaling, in-advertise nyo, dapat i-advertise nyo sa TV ninyo kung paano yung proseso ng pag-handle ng baggage. Dapat nandun sa TV screen. Nag-gets nyo? Diba? Makikita na, parating na galing sa, kunya sa aeroplano, pababa, nandiyan na yung hila-hila, yung lalagyan ng mga bagahe. And then makikita na mahuli na sa CCTV kung paano yung handle yung mga gamit na hindi lang tinatapon niya, binabagsak. Kitang-kita, may mga CCTV. So bakit hindi tayo maglagay ng ganun sa NAIA? Although I know, sa ibang airport sa Cebu meron. Sa NAIA meron, kaya lang maliit. Kasi I arrived from Cebu. Pero ang pinakamalaking screen dyan, advertisement, sabi ng theater, me and myself, we're very good. Puro papuri lang sa sarili ninyo. Hindi. Hindi namin kailangan na purihin yung sarili nyo. Alam na namin lahat kung sino kayo sa DOTR. Ang gusto namin malaman kung paano ba na-handle yung mga luggage namin. Is that Mia? Maglagay ka ng malalaking TV screen. Sir, we will recommend with the new operator at NAIA, sir. We have seen that before. We've done that before also. Na pag nasa baggage claim ka, habang binababa yung bagahe mo, nakikita mo sa... Exactly. Yan ang gusto. Meron dati na yan. Dati, bakit tinanggal? We'll check and coordinate with NNIC kung pwedeng i-reinstitute yun. Yes. In fact, we have reviewed yung mga CCTV footage, sir. Meron na rin tayong camera, pero kami lang yung nakakakita. Kayo lang. Kayo lang. We will Pwede make kayo we magpakipan. will recommend that to be open to the public na kahit from the... Carousel. Alam mo, nag-wait ka. Doon ka sa carousel. Baba ka sa aeroplano, tapos kung saan ka daan hanggang sa Yes, makarating ka sa may carousel, hintay mo yung bagay mo. May kita mo paano ina-unload from the airplane, yung bagay mo, itatakbo yan, papunta na sa loob ng airport. Tapos ngayon, nilalagay sa carousel. Kitang-kita mo kasi may malaking screen doon, nakatingin kayong lahat. Di ba? Yes, Sa sir. ngayon kasi, ang malaking screen doon, lahat puro papugi sa DOTR. Yes, sir. We will coordinate with the new operator, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Sumasahan natin niya. Very good. Now, let's move on. Bukas maleta. Ito tayo sa bukas maleta. Maraming Philippine Airlines, may mga insidente ng mga bukas maleta. In fact, one of my relatives became a victim of it. Bukas na maleta na last. Ba't nangyayari po ito?
In fairness, hindi Philippine Airlines, doon sa ibang incident, ibang airlines mga sinakyan. Why is this happening? Siguro yan ang sinasabi natin, yung sa MIA and bago sagutin ng Philippine Airlines at DOTR, maglagay tayo ng TV screen, pwedeng maging hindrance yun. Diba? Para yung mga baggage handler, magdadalawang isip, hindi lang gagawin, nakakamera tayo. Diba? Kasi kung walang ganon camera, sabi ng mga baggage handlers, pwede tayong pumitik dito. Hindi ko naman sinasabi, magnanakaw ang baggage handlers, meaning, darating yung time, baka may loko-loko dyan, pitik tayo, buksan natin ito. Lalo mo, bukas ang zipper nitong isang maleta. Buksan, mag-coat lang doon. Meron nakitang konting alas o gamit, pubulsa. Pero kung may camera, maiwasan yun. Tapos nakikita ng mga pasahero while waiting for their luggage to the screen. Tama? Yes, Mr. Chair. As mentioned po by our Assistant GM from MIA, implemented po ito before and the facilities are there, may TV na po. I-reinstate na lang po siguro, Mr. Chair, yung pag-mirrorize po ng process for the baggage handling. Okay. Ito na sa Philippine Airlines, yung nabanggit yung may insidente na kung saan na-last yung bagahe ng isang pasahero. At bakit po nangyari ito at na-investigahan nyo na po? Sinong may kagagawan, saan po nagkaroon ng lapses dito? Magandang hapon po ulit, Mr. Chairman. Yes po, Mr. Chairman, we acknowledge na nagkaroon po ng ganitong report po na idinulog po sa amin. And what we have done, Mr. Chairman, immediately nung natanggap po namin yung report na ito, an investigation was immediately conducted. Ano po yung mga kasama sa investigation namin? Unang-una po, nakipag-coordinate kami with MIAA para po makita po namin dito po yung CCTV footage kasi po wala po kaming immediate access to CCTV. We have to get the authority from MIAA. Nung tinignan po namin yung CCTV, wala naman po kaming nakita na unusual activities based on what we've seen, Mr. Chairman. Wala. Wala po, Mr. Chairman. What we did also, Mr. Chairman, is... Saan ang galing yung last-last? Na-last-last yung... Mr. Chairman, ang ginawa rin po namin, nag-coordinate rin po kami sa San Francisco dahil yung ruta po ng pasahero is from San Francisco to Manila. Direct flight po yun. Yes, Mr. Chairman. Mhm. Ang problema po dito kung sa ibang bansa po kasi medyo limitado po yung capacity namin to secure information from, for example, the TSA, yung Transport Security Agency in the US. We request our ground handlers in the US na kung pwede tulungan kami para makakuha ng information. But as I've said, Mr. Chairman, very limited po kasi yung nabibigay po sa amin na information from other countries. So that's the difficulty that we've had. But in the Philippines, Mr. Chairman, I can confirm na nung chinek naman po namin yung CCTV dahil pinayagan naman po kami ng MIAA, wala naman po kami nakitang unusual activities. We did also body search of our personnel. Pero since may time lapse, syempre medyo may limitations din po. Wala na Kung nangyari Opo. 10 hours ago. Opo, so yun po. Wala na. Yun po ang difficulty doon. We've reached out po dun sa So, pasahero. anong mga ginawa niyo po para masiguro na yung mga tao ninyo ay hindi gagawa ng mga hindi ka nais-nais? Yes, Mr. Chair. Mr. Chairman, we do have existing naman po na proactive measures. Number one po, in terms of security, we have augmented our roving security personnel. So hindi lang po pwedeng nasa isang lugar po sila. We want them roving. And number two, Mr. Chairman, naka-body camera po ang aming security personnel. And number three, we always make sure that we are coordinated and we make people responsible. May incident na po in the past, although hindi naman po ito pilferage, may wrongdoing po ang personnel ng aming third-party ground handler. We see to it na talagang we call the attention at kung kailangan tanggalin sa trabaho, pinapatanggal po namin sa trabaho. So Okay. itong specific na incident po kasi na ito, unfortunately, Mr. Chairman, napakahirap po i-establish kung saan po nangyari yung paglaslas po na reported nung bagahe. Kaya po hindi po kami makapag-pinpoint kung sinong specific na tao ang gumawa po nung
the reported incident, Mr. Chairman. Not only Philippine Airlines but different airlines. So siguro MIA o NAIA, DOTR, siguraduhin natin na lahat ng bagahe na ibinababa sa anumang eroplano para dadaan sa NAIA, yung pasahero, ay hindi na nanakawan, hindi na lalaslas, hindi na mishandle. Yun ang sinasabi ko, yung CCTV dapat, last na to, dapat may CCTV na pagbaba ng eroplano, pagkuha ng, habang kinukuha yung mga bagahe sa eroplano, hanggang sa kinakarga yun. Anong tawag niyo? Yung hinihila-hila? Anong tawag niyo doon? Tow truck. Okay. Tow truck, may kita na, uy, yung maleta ko, hinahagis lang pala. At least mag-ingat yung mga baggage handler hanggang sa papasok siya doon sa isang kwarto na nandiyan yung conveyor. Ganun dapat step by step. Pag ginawa na ninyo yan, hindi na kayo mapagbintanghan. Hindi na kayo pwedeng pagdududahan kasi may CCTV at nakikita ng mga pasahero blow by blow while they're waiting. Diba? Kasi mas nauna man yung pasahero bumaba kaysa ng mga bagahe. Okay?